Mga kapatid na lalaki at babae kay Kristo, itinuturo sa atin ng banal na kasulatan na ito ang tagumpay na nagwawagi laban sa sanlibutan, ang ating pananampalataya. 1 Juan chapter 5:4. Ang Panginoong Hesus mismo ang nagtatanong sa atin, kapag dumating ang anak ng tao, makasusumpong kaya siya ng pananampalataya sa lupa. Lucas 18:8. At muli niya tayong pinapayuhan. Lahat ay posible sa taong nananalig. Marcos 9:23. Sa mga panahong ito ng napakaraming pagdurusa, kawalang katiyakan at mga pagsubok, ilan sa atin ang hindi nagtatanong, sapat ba ang aking pananampalataya upang matamo ang mga biyayang lubos kong kailangan? Talaga bang nakararating sa Diyos ang aking mga panalangin? Ipinapaalala sa atin ng apostol na si San Pablo na ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Roma 10:17. Kaya naman inihanda namin ang makapangyarihang panalangin pang-umaga na ito na nakabatay sa banal na kasulatan at sa tradisyong liturhikal ng Santa Iglesia upang masimulan mo ang iyong araw na pinalalakas ng presensya ng Panginoon. Manatili ka kasama namin sa gabay na panalangin ito, itaas mo ang iyong puso sa kataas-taasan at hayaang ibuhos ng Espiritu Santo sa iyo ang mga biyayang makalangit na labis mong minimithi. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa bukang liwayway na ito na muling pinapasinayaan ng inyong awa sa ibabaw ng lupa, ako'y lumalapit na nakayuko sa harap ng inyong walang hanggang kamahalan. Kinikilala na kayo ang nagpapanatili sa buong sansinukob sa pamamagitan ng salita ng inyong kapangyarihan. Naway ang umagang ito ay mamarkahan ng inyong nagpapabanal na presensya sa aking buhay, sa aking tahanan, at sa bawat kaisipang papasok sa aking isipan. Ang kung paanong sumisikat ang araw ayon sa inyong utos at nagbibigay liwanag sa buong nilikha. Naway ang liwanag ng inyong biyaya ang magtaboy sa mga dilim na minsang sumusubok bumalot sa aking kaluluwa. Panginoon, kung nanaisin ninyo, maaari ninyong gawing panahon ng masaganang pagpapala ang araw na ito. At naniniwala ako ng may matibay na pananampalataya na sa inyo ay walang imposible. O Amang makalangit, na nakababatid sa mga pangangailangan ng inyong mga anak bago pa man namin ito bigkasin, inihaharap ko sa inyo ang lahat ng mga pasaning bumibigat sa aking puso. Nakikita ninyo ang mga luha na lihim na tumutulo. Batid ninyo ang mga dalamhating gumigising sa akin sa katahimikan ng gabi at alam ninyo ng lubos ang mga pakikibakang aking hinaharap sa katahimikan. Panginoon, kung nanaisin ninyo, maaari ninyo akong pagalingin sa lahat ng karamdaman, maging ito man ay pisikal o espiritual, at naniniwala ako na ang inyong makapangyarihang kamay ay kayang abutin ang pinakamalalalim na bahagi ng aking sakit. Naway ang inyong awa ay bumaba sa akin tulad ng hamog sa damuhan na magpapanibago sa aking lakas, magbabalik ng aking pag-asa, at magpapasibol sa aking kalooban ng katiyakan na ako'y hindi pinababayaan. Diyos ng walang hanggang kabutihan na hindi kailanman nagpapabaya sa mga nagtitiwala sa inyo, isinasamo ko ang mga pangangailangang material na bumabagabag sa aking pamilya. Batid ninyo ang mga paghihirap sa pananalapi na aming dinaranas, ang mga utang na bumibigat sa amin, ang kakapusan na minsan ay dumarating sa aming tahanan. Panginoon, kung nanaisin ninyo, maaari ninyong buksan ang mga pintuan ng inyong banal na pagkalinga at ibuhos sa amin ang sapat upang mamuhay ng may dangal. At naniniwala ako na kayo ang nagpapakain sa mga ibon sa himpapawid at nagbibihis sa mga liryo sa parang ng kaluwalhatiang higit pa kay Solomon. Naway hindi ako alipinin ng pagkabalisa tungkol sa pang-araw-araw na tinapay, kundi matuto akong lubos na magtiwala sa inyong mapagmahal na pagkaama, batid na kailanman ay hindi ninyo pababayaan ang mga humahanap sa inyo ng taos puso.
Panginoong Hesukristo, banal na manggagamot ng mga kaluluwa at mga katawan, inihaharap ko sa inyo ang lahat ng karamdaman ng mga minamahal ko. Batid ninyo ang bawat sakit, bawat daing, bawat panalangin umaakyat sa langit para sa mga may sakit. Panginoon, kung nanaisin ninyo, maaari ninyong ibalik ang kalusugan ng mga nagdurusa, ibigay muli sa kanila ang lakas at kagalakan ng pamumuhay. At naniniwala ako na ang inyong kapangyarihan ay siyang bumuhay kay Lazaro mula sa libingan at nagbigay paningin sa mga bulag. Naway hawakan ng inyong mahabaging kamay ang mga nanghihinang katawan, palayasin ang bawat karamdaman at ipahayag ang inyong kaluwalhatian sa pamamagitan ng mga paggaling na tanging mula sa itaas. Gawin ninyong mga kasangkapan ng inyong karunungan ang mga manggagamot at gawing mabisa ang mga gamutan sa pamamagitan ng pagkilos ng inyong Espiritu Santo. Amang walang hanggan na nagnanais ng pagkakaisa at kapayapaan sa gitna ng inyong mga anak. Ako'y namamagitan para sa mga pamilyang nagkakawatak-watak at sugatan. Ilan ang mga tahanang winasak ng alitan, ng hinanakit, ng kakulangan sa pagpapatawad at pag-uusap. Panginoon, kung nanaisin ninyo, maaari ninyong muling itayo ang mga nanginginig na pundasyon, ayusin ang mga naputol na ugnayan, at ibalik ang nawalang pagkakasundo. At naniniwala ako na ang inyong pag-ibig ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang pagkakahati ng tao. Ibuhos ninyo ang balsamo ng pakikipagkasundo sa mga magulang at anak, sa mga mag-asawa, sa mga magkakapatid na nagkalayo. Naway madaig ng kababaang loob ang pagmamataas, mapalitan ng pagpapatawad ang hinanakit, at ang bawat tahanan ay maging isang munting santuwaryo kung saan ang inyong pangalan ay pinupuri at niluluwalhati. Diyos ng lahat ng kaaliwan na nagpupunas ng luha ng mga nagdurusa at nagbabangon sa mga nakadapa, idinadalangin ko ang lahat ng sa sandaling ito ay dumaraan sa lambak ng pagsubok. Ilan ang mga pusong wasak dahil sa pagkawala ng mga mahal sa buhay, sa pagtataksil, sa kawalang katarungan, sa kabiguan ng kanilang mga plano. Panginoon, kung nanaisin ninyo, maaari ninyong gawing kagalakan ang pagdadalamhati, pag-asa, ang pangamba, at pasibulin ang buhay kung saan tila kamatayan lamang ang naroon. At naniniwala ako na ang inyong biyaya ay sapat upang kami patatagin sa anumang kalagayan. Naway ang inyong kapayapaan na hindi kayang ibigay o bawiin ng sanlibutan ay pumuno sa mga pusong nababagabag. Ipagkaloob ninyo na kahit sa gitna ng sakit ay makilala nila na kayo ay isang mapagmahal na ama na ginagabayan ang lahat tungo sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa inyo. Panginoon, bukal ng walang hanggang karunungan na nagbibigay liwanag sa mga isipan at gumagabay sa mga naghahanap ng katotohanan, isinasamo ko ang kaloob ng pag-unawa at wastong pagpapasya sa araw na ito na nagsisimula. Maraming pasya ang naghihintay sa akin. Maraming landas ang nasa aking harapan, at kung wala ang inyong liwanag ay parang bulag akong naglalakad sa gitna ng dilim. Panginoon, kung nanaisin ninyo, maaari ninyong liwanagin ang aking isipan upang lagi kong piliin ang matuwid at kalugod-lugod sa inyong paningin, at naniniwala ako na ipinangako ninyo ang karunungan sa lahat ng humihingi nito ng may pananampalataya. Ilayo ninyo sa akin ang bawat kalituhan, bawat panlilinlang, bawat tukso na maglakad sa mga landas ng kasamaan. Naway maging matatag ang aking mga hakbang sa daan ng katuwiran, at ang aking mga pasya ay magpahayag ng inyong banal na kalooban. O Kristo na manunubos, na naparito sa sanlibutan hindi upang humatol, kundi upang magligtas, inihaharap ko sa inyo ang lahat ng mga inalipin ng kasalanan. Ilan ang mga kaluluwang nakakadena sa bisyo, sa magulong pagnanasa, sa masasamang gawi,
na sumisira sa kanila. Panginoon, kung nanaisin ninyo, maaari ninyong basagin ang mga tanikalang nagbibigkis sa kanila at ipagkaloob ang tunay na kalayaan ng mga anak ng Diyos. At naniniwala ako na ang inyong mahalagang dugo ay may kapangyarihang maglinis ng bawat dungis at magpalaya sa bawat pagkaalipin. Hipuin ninyo ang mga pusong tumigas, gisingin ang mga konsensyang natutulog, at paalabin muli ang apoy ng taos-pusong pagbabalik loob. Naway walang kaluluwang mapahamak dahil sa kakulangan ng pagsisisi, kundi naway matagpuan ng lahat sa inyong awa ang daan pabalik sa tahanan ng Ama. Espiritu Santo, banal na apoy na nagpapaliyab sa mga puso at nagbabago sa mukha ng lupa, dumating kayo sa akin ngayong umaga, dala ang inyong nagpapabanal na pagpapahid. Ilang ulit akong dinadaig ng espiritual na lamig, ng rutinang pumapatay sa alab, ng pangkaraniwan na naglalayo sa akin sa kabanalan. Panginoon, kung nanaisin ninyo, maaari ninyong muling sindihan sa aking kaluluwa ang sigasig para sa mga bagay ng langit at pag-alabin sa akin ang masidhing pagnanais na maglingkod sa inyo ng buong lakas. At naniniwala ako na kayo ang namamahagi ng mga kaloob at nagbibigay kakayahan sa mahihina upang magsagawa ng dakilang mga gawa. Ibuhos ninyo sa akin ang inyong 7 banal na kaloob, karunungan, pag-unawa, payo, katatagan, kaalaman, kabanalan, at pagkatakot sa Diyos. Naway ako'y maging buhay na templo ng inyong espiritu, at ang aking buhay ay maging handog na kalugod-lugod sa Ama. Panginoong Diyos ng mga hukbo, na kanlungan at lakas ng mga nagtitiwala sa inyo, inilalagay ko sa ilalim ng inyong proteksyon ang lahat ng kasapi ng aking pamilya. Batid ninyo ang mga panganib na nakapaligid sa amin, ang mga tukso na sumusugod, ang mga patibong na inilalatag ng kaaway laban sa amin. Panginoon, kung nanaisin ninyo, maaari ninyong isugo ang inyong mga anghel upang bantayan ang aming mga hakbang at iligtas kami sa lahat ng kasamaan. At naniniwala ako na ipinangako ninyong sumama sa amin araw-araw hanggang sa wakas ng panahon. Ingatan ninyo ang aming mga katawan laban sa aksidente at karamdaman, ang aming mga kaluluwa laban sa mga pagsalakay ng masama, at ang aming mga tahanan laban sa anumang negatibong impluensya. Naway ang inyong mahalagang dugo ay maging matibay na pader sa aming paligid, at ang balabal ng Birheng Maria ay tumakip sa amin ng kanyang mapagkalingang proteksyon. Ama ng walang hanggang awa, na hindi nagnanais ng kamatayan ng makasalanan, kundi ng kanyang pagbabalik at buhay, idinadalangin ko lalo na ang mga lumayo sa pananampalataya. Ilan ang mga binyagang nabubuhay na tila wala kayo? Ilan ang mga alibughang anak na nag-aksaya ng minanang yaman sa malalayong lupain? Panginoon, kung nanaisin ninyo, maaari ninyong hipuin ang kanilang mga puso ng inyong di mapipigilang biyaya at ibalik sila sa kawan. At naniniwala ako na may higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi kaysa sa 99 na matuwid na hindi nangangailangan ng pagbabalik loob. Gisingin ninyo sa kanilang mga kaluluwa ang pananabik sa tahanan ng Ama, ang pagnanais sa mga sakramento at ang gutom sa salita. Naway walang sino man sa kanila ang mapahamak magpakailanman, kundi maranasan ng lahat ang kagalakan ng pagbabalik at pakikipagkasundo. Panginoong Hesus, tinapay na buhay na bumaba mula sa langit, na araw-araw inyong iniaalay ang inyong sarili sa mga altar ng Simbahang Katolika para sa aming kaligtasan, ipagkaloob ninyo sa akin ang biyayang makibahagi ng marapat sa mga banal na misteryo. Ilang ulit akong lumalapit sa banal na Eukaristya nang walang sapat na paghahanda, walang nararapat na paggalang, walang alab ng pananampalatayang hinihingi ng sakramentong ito. Panginoon, kung nanaisin ninyo, maaari ninyong linisin ang aking puso
upang ito'y maging karapat-dapat na tahanan ng inyong tunay na presensya. At naniniwala ako na kayo ay tunay na naroroon sa ilalim ng anyo ng tinapay at alak na itinalaga. Palakiin ninyo ang aking pananampalatayang Eukaristiko, pagalabin ang aking pag-ibig sa banal na misa at gawing bawat komunyon ay isang pagbabagong loob na pakikipagtagpo na lalo akong maging kawangis ninyo. Naway hindi ako kailanman lumayo sa bukal na ito ng buhay na walang hanggan. Diyos na manlilikha na humuhubog sa bawat buhay, sa sinapupunan ng ina at nakaalam sa lahat ng mga araw, bago pa man umiral ang isa man sa mga ito, idinadalangin ko ang proteksyon ng lahat ng mga bata at kabataan. Sa mga panahong napakapanganib tulad ng amin, kung saan ang kawalang malay ay inaapi at ang kalinisan ay kinukutya, ilan ang mga munting nalalantad sa nakapangingilabot na mga panganib. Panginoon, kung nanaisin ninyo, maaari ninyong ingatan ang kabataan laban sa katiwalian ng moralidad, sa droga, sa karahasan, at sa lahat ng mapanirang impluensya, at naniniwala ako na may kamanghamanghang plano kayo para sa bawat buhay na inyong nilikha. Ingatan ninyo ang mga sanggol na nasa sinapupunan pa ng kanilang mga ina. Iligtas ang mga bata mula sa lahat ng uri ng pang-aabuso at pagsasamantala. At takayin ang mga kabataan sa mga landas ng kabutihan. Naway maging mapagbantay ang mga magulang at ang mga paaralan ay maging lugar ng tunay na edukasyon, hindi ng pagtuturo na salungat sa inyong mga utos. Panginoon ng kasaysayan na namamahala sa mga bansa at nagtatakda ng mga panahon at kalagayan, inihaharap ko sa inyo ang aking bayan at ang lahat ng mga bansa sa mundo. Kay daming kawalang katarungan, kay daming katiwalian, kay daming paglihis sa mga prinsipyong inyong itinatag para sa kabutihang panlahat. Panginoon, kung nanaisin ninyo, maaari ninyong magbangon ng mga pinunong may integridad, mga mambabatas na may karunungan, at mga lider na tunay na naghahangad ng kapakanan ng bayan. At naniniwala ako na sa huli ay mananaig ang inyong katarungan laban sa lahat ng kasamaan. Baguhin ninyo ang mga puso ng mga makapangyarihan, ipagkaloob ninyo sa kanila ang takot sa inyong pangalan, at ipagkaloob na ang mga batas ng tao ay umayon sa banal na kautusan. Naway maghari ang kapayapaan sa mga bayan, maitatag ang katarungang panlipunan, at igalang at ipagtanggol ang mga karapatan ng mga pinakamahihina. O kabanal-banalang Maria, Ina ng Diyos at Ina namin, sa inyo ko iniaalay ang araw na ito na nagsisimula at ang lahat ng mga araw ng aking buhay. Kayo na tagapamagitan ng lahat ng biyaya, iharap ninyo sa inyong banal na anak ang lahat ng mga kahilingang aking inilagak sa panalangin ito. Panginoon, kung nanaisin ninyo, maaari ninyong pakinggan ang mga kahilingang inihaharap sa inyo ng inyong ina, sapagkat kailanman ay hindi ninyo tinanggihan ang anumang hiling niya na nagluwal sa inyo. At naniniwala ako na si Maria ay namamagitan para sa amin nang may kapangyarihang makaina sa harap ng luklukan ng biyaya. Birheng walang dungis, ipagkaloob ninyo sa akin ang mga birtud na aking lubhang kailangan. Kababaang loob, kalinisan, pagtitiyaga at masidhing pag-ibig. Turuan ninyo akong magnilay ng salita ng Diyos sa aking puso at laging tuparin ang kalooban ng Ama. Takpan ninyo ako ng inyong mapagkalingang balabal at ingatan ako sa lahat ng kasamaan sa araw na ito at magpakailanman. Amen. Minamahal na mga kapatid na lalaki at babae kay Kristo Jesus, dumating na tayo sa wakas ng makapangyarihang panalangin pang-umaga na ito. Ngunit ang ating pangako sa buhay pananalangin at sa pagpapatibay sa isa't isa sa pananampalataya ay hindi nagtatapos dito. Sa halip, ito pa lamang ang simula ng isang araw na mamarkahan ng nagbabagong presensya ng Diyos sa ating mga buhay.
Kung ang panalangin ito ay malalim na umantig sa iyong puso, kung nadama mo ang nakaaaliw na presensya ng Espiritu Santo habang ikaw ay nananalangin kasama namin, buong puso akong humihiling sa iyo na pindutin ang pindutang gusto sa ibaba ng bidyong ito. Ang simpleng kilos na ito, ngunit may malaking kahulugan, ay tumutulong upang maabot ng panalangin ito ang libu-libong iba pang kaluluwa na lubhang nangangailangan ng isang pakikipagtagpo sa Diyos, na naghahanap ng aliw sa gitna ng kanilang mga paghihirap, na dumadaing para sa isang himala sa kanilang mga buhay. Ang bawat pag-like na iyong ibinibigay ay hindi lamang isang pag-click, kundi isang gawa ng espiritual na kawanggawa. Isang paraan ng pag-abot ng kamay sa mga kapatid na hindi mo man kilala, ngunit nakikibahagi sa parehong mga pakikibaka, mga kirot at mga pag-asa. Higit pa rito, taimtim kitang hinihiling na ibahagi ang panalangin ito sa iyong mga kaibigan, sa iyong pamilya, sa iyong mga grupo ng panalangin, sa iyong mga social media at sa lahat ng lugar kung saan ikaw ay naroroon. Ilan sa mga tao sa paligid mo ang dumaraan sa mga sandali ng tahimik na kawalan ng pag-asa. Ilang puso ang wasak at hindi alam kung saan hahanap ng kanlungan. Ilang kaluluwa ang nasa bingit ng pagsuko, kailangan lamang ng isang salita ng pag-asa, ng isang panalangin na mag-uugnay muli sa kanila sa Diyos na buhay. Sa pagbabahagi ng bidyong ito, ikaw ay nagiging kasangkapan sa mga kamay ng Diyos upang magdala ng liwanag kung saan may dilim, pag-asa kung saan may panghihina ng loob, at buhay kung saan tila kamatayan lamang ang naroroon. Huwag mong maliitin ang kapangyarihang maaring gawin ng Diyos sa pamamagitan ng simpleng kilos ng pagbabahagi. Maaari kang maging sagot sa panalangin na matagal nang hinihiling ng isang tao. Inaanyayahan din kitang iwan dito sa mga komento ang iyong mga kahilingan sa panalangin. Ang lugar na ito ay hindi lamang isang karaniwang seksyon ng komento, kundi isang altar ng pamamagitan, isang banal na lugar kung saan ang mga kapatid ay nagtitipon sa pangalan ni Jesus upang manalangin para sa isa't isa. Ibahagi mo kung ano ang bumibigat sa iyong puso, ano ang iyong mga pakikibaka, ano ang iyong mga pangangailangan, ano ang iyong patuloy na idinadalangin sa Panginoon araw at gabi. Narito kami upang manalangin kasama mo at para sa iyo. Walang kahilingang napakaliit o napakalaki para sa Diyos na nagpapagalaw ng mga bundok at nagpapatahimik ng mga bagyo. Kung sa sandaling ito ikaw ay dumaraan sa isang napakahirap na pagsubok, kung ikaw ay nasa hating gabi ng kaluluwa na naghihintay ng bukang liwayway, iwan mo rito sa mga komento ang pahayag na ito ng pananampalataya. Panginoon, sa madaling araw na ito, ako'y dumadaing para sa isang himala. Ipahayag mo ito ng may tapang. Ipahayag mo ito ng may pananampalataya sapagkat pinararangalan ng Diyos ang pananampalataya ng mga lubos na nagtitiwala sa Kanya. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, inaanyayahan kita ng may espesyal na paanyaya na mag-subscribe ngayon din at i-activate ang kampanilya ng mga abiso. Kapag ikaw ay nag-subscribe sa channel na ito, hindi ka lamang nagdaragdag ng bilang ng mga subscriber, ikaw ay kumukonekta sa isang komunidad ng pananampalataya, sa isang espiritual na pamilya na araw-araw ay nagtitipon upang hanapin ang mukha ng Diyos. Tinitiyak mo na makatatanggap ka sa iyong cellphone o computer ng mga paalala na oras na upang manalangin. Oras na upang hanapin ang Panginoon, oras na upang magpanibago ng lakas sa Kanyang presensya. Sa gitna ng isang lipunang patuloy na binabaha tayo ng mga nakakabagabag na balita, ng mga walang saysay na nilalaman, ng mga distraksyong nagnanakaw ng ating kapayapaan, ang mga abisong ito ay magiging tulad ng mga paanyayang mula sa langit, tulad ng mga haplos ng Espiritu Santo na nag-aanyaya sa iyo na huminto sandali, huminga ng malalim at pumasok sa panloob na santuwaryo
kung saan nananahan ang Diyos. Sa pag-activate ng mga abiso, sinasabi mo, Panginoon, nais kong mapaalalahanan na hanapin ka. Nais kong bigyang prioridad ang aking buhay pananalangin. Nais kong ang iyong tinig ang manaig kaysa sa lahat ng ibang tinig na nag-aagawan sa aking pansin. Ang channel na ito ay isang espiritual na kanlungan para sa lahat ng mga pagod at nabibigatan. Ito ay isang palagiang tolda ng panalangin, bukas araw at gabi, kung saan maaari kang dumulog anumang oras upang makatagpo ng pagkain para sa iyong kaluluwa. Dito ay walang paghatol, walang pagkondena, tanging ang mahabaging pag-ibig ng isang Diyos na naghihintay ng bukas ang mga bisig para sa bawat anak na nagpasyang bumalik sa tahanan. Ito ay isang lugar kung saan ang salita ng Diyos ay ipinapahayag ng tapat, kung saan ang tradisyong liturhikal ng Santa Iglesia ay pinararangalan, at kung saan ang mga panalangin ay iniaalay ng may alab at katapatan. Kapag hindi mo alam kung paano manalangin, lumapit ka rito at manalangin kasama namin. Kapag mahina ang iyong pananampalataya, lumapit ka rito at hayaan mong ang aming pananampalataya ang umalalay sa iyo. Kapag ang panghihina ng loob ay kumatok sa iyong pintuan, lumapit ka rito at makatagpo ng panibagong pag-asa. Ito ang misyon ng channel na ito, maging tulay sa pagitan ng langit at lupa, maging daluyan kung saan ang biyaya ng Diyos ay dumadaloy ng sagana sa mga uhaw na buhay. Nais kong iwan sa iyo ang isang propetikong salita ng pagpapalakas ng loob sa sandaling ito. Makinig kang mabuti sa nais sabihin ng Espiritu Santo sa iyong puso. Ang Diyos na nagsimula ng mabuting gawain sa iyo ay tapat upang ito'y kanyang tapusin. Hindi kanya dinala hanggang dito upang iwan ka sa kalagitnaan ng daan. Ang bawat luha na iyong ibinuhos ay iniingatan sa banal na sisidlan. Ang bawat panalangin iyong ibinulong ay narinig ng Ama. Ang bawat hakbang ng pananampalatayang iyong ginawa kahit nanginginig ay nakita ng langit. Ang himalang matagal mong hinihintay ay paparating na. Ang sagot na matagal mong hinahanap ay pinalaya na mula sa trono ng Diyos. Ang kagalingang lubha mong kailangan ay inihahanda na ng mga kamay ng banal na manggagamot. Huwag kang susuko ngayon. Huwag kang panghinaan ng loob kung kailan napakalapit na ng tagumpay. Magpatuloy ka sa pananalangin, magpatuloy ka sa paniniwala, magpatuloy ka sa pagtitiwala, sapagkat ang nangako ay tapat at hindi maaaring magsinungaling. Ang Diyos na nagbukas ng dagat na pula ay magbubukas ng daan kung saan tila walang labasan. Ang Diyos na nagpakain sa Israel ng mana sa ilang ay maglalaan para sa lahat ng iyong pangangailangan. Ang Diyos na bumuhay kay Jesus mula sa mga patay ay muling bubuhay sa iyong buhay ang mga bagay na tila patay at nakalibing na. Manalangin tayo ngayon ng panalangin itinuro mismo ng Panginoong Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. At tawagin din natin ang proteksyon ng Birheng Maria, ang ating mahal na ina. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang bunga ng iyong sinapupunan na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Tayo ay nagtipon at patuloy na magtitipon sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Naway bumaba sa iyo ang pagpapala ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama, Anak at Espiritu Santo, at manatili sa iyo magpakailanman. Amen.